Okay, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at sa umaga pong ito ay nagkakatipon-tipon tayo upang mag-aral na salita ng ating Panginoong Diyos dito sa ating Sunday School. At sa oras na ito ay natapos na tayo sa ating pananalangin. Kaya handa natin muli ang ating mga sarili sa pag-aaral na salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, tayo ay nagpapatuloy sa ating series sa Article 28 ng Belgic Confession of Faith. At sa oras na ito ay nasa ikalawang bahagi na tayo ng pag-aaral natin dito sa Article of Faith ng Belgic Confession. Nais ko muna pong basahin muli itong Article 28 ng Belgic Confession of Faith. And I quote, "Sumasampalataya kami, yamang ang banal na kapisanang ito ay kalipunan ng mga iniligtas at sa labas nito ay walang kaligtasan. Na walang sino man, anuman ang kanyang katayuan o kalagayan, ang may karapatang ilayo ang kanyang sarili upang mamuhay ng hiwalay sa iglesia. Bagkus ang lahat ng tao ay obligadong umanib at makipag-isa rito na pinapanatili ang pagkakaisa ng iglesia, ipasakop ang kanilang sarili sa katuruan at pati na sa pagpapairal ng disiplina nito, na iniyuyukod ang kanilang mga lieg sa pamatok ni Hesukristo at bilang kapwa-bahagi ng isang katawan ay maglilingkod para sa ikatitibay ng kapatiran ayon sa mga talentong ibinigay ng Diyos sa kanila. At dapat ding isaalang-alang na tungkulin ng lahat ng mananampalataya, alinsunod sa salita ng Diyos, na ihiwalay ang kanilang sarili sa mga hindi kabilang sa iglesia at ianib ang kanilang sarili sa kalipunang ito saan man dako ito itatag ng Diyos, kahit na ang mga autoridad at kautusan ng mga namumuno ay laban dito. Tunay ito, kahit na sila'y magdanas ng kamatayan o anumang uring parusang pagpapahirap sa katawan. Sa makatwid, lahat ng ihihiwalay ang kanilang sarili sa iglesia o hindi umaanib dito ay lumalaban sa kautusan ng Diyos." Ang ating topic o paksa sa umagang ito, tungkulin ng bawat isa na ianib ang kanyang sarili sa tunay na iglesia. Everyone is bound to join himself to the true church. Dahil part 2 po ito, nais ko po na magkaroon tayo ng konting short review sa part 1 natin. Itong Article 28 ng Belgic Confession of Faith na isulat sa pamamagitan ni Guido de Bresse ay itinuturo ang banal na kasulatan na ang lahat ay tinatawag upang ianib ang kanilang sarili sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At walang sino man ang karapat-dapat na tumanggi dito kung tunay na naranasan nila ang paghirang ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pag-born again o regenerate ng banal na Espiritu. Ang taong iyon, hindi niya iisipin na hindi niya iaanib o isasali ang kanyang sarili dito sa church ng ating Panginoong Hesukristo. At kailanman ay hindi niya iisipin na kung naging kaanib na siya, ay ihihiwalay niya o tatalikuran niya ang iglesyang iyon. At nakita natin na ang marka o katangian ng iglesia na tinuro ng banal na kasulatan ay may 4 na katangian. Una, dapat nating malaman na ang church ng ating Panginoon ay iisa. Isa lang po ang church ng ating Panginoon. Pangalawa, nakita natin na ang church ng ating Panginoon ay banal, holy.
naging banal because of the righteousness of Jesus Christ, and Christ, typologically, the church is His body. Pangatlo, ang church ay universal, nakakalat sa lahat ng dako ng buong mundo, o universal church. At pangapat, ang church ay apostolicity. Ibig sabihin, ang doctrine, ang teaching nito ay nakabase sa tinuro at inaral ng mga apostol na tinuro naman ni Jesus sa kanila. So doon natin dapat na inaanib ang ating sarili sa church ng ating Panginoong Hesukristo, at walang sino man ang dapat na tatalikod sa church na ito o aalis sa church na ito. Kaya naman, nakita natin, number 1, sa ating pag-aaral nung nakaraan, the church, ang iglesia, and I quote, sabi po rito, is the assembly of the redeemed. Ito ay kalipunan ng mga niligtas. So ang church ay kalipunan o assembly ng mga natubos. Hindi ko tayo nagpapamember sa church para maligtas, kundi ang pagiging kaanib natin sa church ng ating Panginoon ay bunga ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi doon, kung gayon, no one ought to withdraw from it. Walang sino man ang binigyan ng pahintulot na alisin ang kanyang sarili sa church na ito at bigyan ng kalayaang umalis sa church. Hindi ho. Kapag tunay kang naligtas, ang nasa isip mo ay hanggang kamatayan, hanggang makamit mo ang buhay na walang hanggan, mananatili ka sa church ng ating Panginoon. And number 2, there is no salvation outside of it. Walang kaligtasan sa labas po ng church ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Kasi kung totoo kang ligtas, hindi ho pwedeng maging lone ranger ka na nag-iisa ka sa buhay pananampalataya mo. Kaya nga malinaw na ang church ay assembly of the redeemed people o kalipunan ng mga tinubos na tao, na kapag natubos ka, nandun ka dapat sa church. Kaya kung wala ka sa loob ng church, eh nagpapatunay lang ho yun na hindi ka totoong ligtas. Okay? All and everyone are obliged to join it. Lahat po ng naligtas ay obligasyon tungkulin na ianid niya, isama niya ang kanyang church as a fruit of his and her salvation sa church ng ating Panginoon. Ngayon, tinitingnan natin yung Roman numeral number 1, the identity of the church as the assembly of the redeemed. Sa Tagalog po, ang pagkakilanlan ng iglesia bilang kalipunan ng mga tinubos. Nakita natin sa ating pag-aaral, yung letter A, ang dalawang katotohanan ng iglesia based on Article 26 ng Belgic Confession. Ano ba'y sinabi doon? Una, ang iglesia ay ang kalipunan ng mga iniligtas. Huwag po natin ipagkakamali na ang church ay katulad lang siya ng church ng mga binuong samahan ng mundong ito. Hindi ho. Ang church po ay kalipunan ng mga iniligtas. Pangalawa, ang pagnanais ng mga kapatiran dahil naligtas na ay makasama sa church o sa iglesia. Ngayon, tingnan natin yung letter B. Sa letter B, sinasabi rito, outside the church, there is no salvation. Labas sa iglesia ng ating Panginoon ay wala pong kaligtasan. Siguro, naririnig dito doon sa cult na ibang simbahan na sinasabi nila na sila yung totoong iglesia at sinasabi din nila na kapag nagpa-member ka sa kanila, tiyak na yung salvation mo. Hindi po ganon. Ang church po ay redeemed people, redeemed sinners at kalipunan. At ang pagiging member sa loob ng church ay bunga ng kaligtasan at ang pinaka maliwanag na tinuturo ng Biblia, ano ang ebanghelyo na iyong
pinanampalatayanan at tinuro ng church na yun. At malinaw na ang ebanghelyo ng Diyos ay walang iba kundi ang triune God, ang isang Diyos sa tatlong persona. Nakita natin na this is the gospel of God. Ang Ama ay humirang na bago palalangin ang sanlibutan. Lahat ng hinirang ng Ama ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. At ang lahat ng tinubos ni Kristo ay ni-regenerate, born again ng Santong Espiritu. In other words, ang sentro ng gospel of God ay walang iba kundi ang gospel of Christ. Na si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao, kailangan niyang mamatay sa cross upang akuin ang ating kasalanan at i-impute, ipasa sa Kanya ang lahat ng kasalanan natin. Kung bakit siya namatay sa cross at nabuhay siya para patunayan na siya'y Diyos at ang lahat ng tinubos niya ay may buhay na walang hanggan. So ngayon, outside the church, there is no salvation. Outside the church, there is no salvation. Labas sa iglesia ay walang kaligtasan. Pansinin natin, in Article 28, mention for the prohibition against withdrawal from the church and the demand to join the church is the praise, and I quote, na kung saan sa labas nito ay walang kaligtasan. Just imagine, Article 28 of Belgian Confession of Faith was written in 1516. Napakabata ng Reformation noong 1500. 1561, the Belgian Confession of Faith was written. At sinabi ng author, sapagkat nakita niya ito sa banal na kasulatan, na kung saan sa labas ng iglesia, sa labas ng church, ay walang kaligtasan. Now, this is the point of Gudo de Bresse. Ang sabi niya, ang salitang it, binanggit kasi rito, na kung saan sa labas nito. Ibig sabihin, outside it, ano ba yung salitang it? O sa Tagalog, ito. Ang it or ito, IT, hindi yung kinain, it, ito, ay tumutukoy sa church na nakikita o invisible at sa lahat ng mga hinirang na naligtas na tumutukoy na sa labas ng katawan ng mga hinirang ay walang kaligtasan. So ang tinutukoy rito ng salitang ito, sa labas nito, is literally means sa labas ng iglesia, sa labas ng katawan ni Kristo, sa labas ng kalipunan ng mga naligtas, ay walang kaligtasan. Kaya, kapag tunay na hinirang ikaw na natubos dahil kay Kristo at na-regenerate o na-born again ng Espiritu Santo, at pinagkalooban na pananampalatayang nakapagliligtas, ay nakakaranas ng pagpapawalang sala ng ating Panginoong Diyos. Ang kasunod po nun ay iaanid ng lahat ng tao ang kanilang sarili dito o iaanid ng naligtas ang kanyang sarili sa church ng ating Panginoong Jesucristo. Number one, salvation is not available outside the church. Ang kaligtasan ay hindi makukuha sa labas ng church o sa labas ng iglesia. Ulitin ko, ang kaligtasan ay hindi makukuha sa labas ng iglesia. Salvation is not available outside the church. Pansinin natin, God has ordained that salvation is made available for mankind. Inapakita rito na ang Diyos ay itinalaga niya na ang kaligtasan ay ginawa niya na available, naririyan,
makukuha ng lahat ng tao. Ang kaligtasan ay inihanda ng Diyos na makukuha ng taong makasalanan ang kaligtasan, hindi po sa pamamagitan ng secular na grupo. Ano ba yung secular group? Hindi niya to makukuha sa school, hindi niya to makukuha sa government, hindi niya to makukuha sa mga tinatawag na social club, fraternity, or sa any secular group. Hindi niya makukuha doon ang salvation. O hindi niya makukuha ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga bayarang tagapagturo o bayarang iglesia. At ang sabi nga ng John chapter 10 verse 12, may mga tagapagturo na ang kanilang purpose ay hindi ang karangalan, ang plano ng isang Diyos at tatlong persona, ang paraan ng pagliligtas ng Diyos, ang turo ng Panginoon sa salvation, hindi ganon yung kanilang turo. So, bagamat ginagamit ang word the church ng maraming quote-unquote na simbahan, subalit malinaw ang babala ng ating Panginoong Jesucristo that there is hireling, mga upahang pastol. At maliwanag yan sa sinabi ni Apostol John mula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo sa Huwang Kabanatang 10, ang talata po ay 12. Ang sabi niya ay ganito. Now listen. Ang upahan ay tumatakas kapag nakitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at ipinapangala. May mga bayaran na mga pastol na nasa loob ng church. Na ang iniisip ay pera, na ang iniisip ay ang kanilang sikmura. Ang iniisip ay ang kanilang kaginhawahan. Hindi ko natin doon makukuha ang kaligtasan. Salvation is available there where Christ is. Ang kaligtasan ay naroon kung nasaan si Kristo. At nasaan ba si Kristo? Sabi niya, ako ay kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. And He is taught to His disciple in the book of Matthew. Sabi niya, sa chapter 17 ng Matthew, may 2, 3 o higit pa na nagtitipon sa aking pangalan, naroon ako kasama nila. At ako'y naroon sa kalagitnaan nito. Nasaan ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo? Kung nasaan si Kristo, naroon ang kaligtasan. Kung nasaan ang tunay na pangangaral ng gospel ng Ebanghelyo ng Diyos, na ang Diyos Ama ay humirang bago palalangin ang sanlibutan, na ang lahat ng hinirang ay ibinigay niya kay Jesus upang bayaran at tubusin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At ang lahat ng binayaran ni Jesus ay ni-regenerate, binago, binorn again ng Banal na Espiritu. Kung nasaan ang gospel na ito na pinapangaral, andon ang kaligtasan. Kung nasaan si Kristo, nandun ang kaligtasan. Kung nasaan ang tinig ni Kristo na naririnig, nandun ang kaligtasan. Si Jesus ay naroon sa kanyang kulungan. Christ is present in His fold. Si Kristo po ay present sa kanyang tinatawag na fold. Why? Because He is our great shepherd. Ang sabi pong ganon, sa John chapter 10 verse 27, ay ganito. John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Alam ng Panginoong Jesus kung sino ang sa Kanya. Alam niya ang nagkukunwa-kunwarian.
Alam niya kung sino yung kambing na nakasama sa kanyang sheepfold. Kulungan ng tupa. Pagka po kambing, hindi ho mananatili sa church yan. Dahil aalis at aalis po yan. Alam ng Panginoon yung kanya. Alam ng Panginoon kung sino ang niligtas niya. Ang sabi ng verse 27, nakikilala ko sila. Nakikilala ko ang aking mga tupa. Nakikilala ko ang lahat ng tinubos ko sa krus. Nakikilala ko ang lahat ng tunay na may pananampalatayang nakapagliligtas sa akin. At ang sabi ni Jesus, yung lahat ng nakikilala kong iyon, ang sabi ron, yon ay mga tupang nakikinig sa akin. Sila yung mga tupang nakikinig kay Kristo. Sila yung mga tupang nakikinig sa gospel, sa word of God, na kung saan pinapangaral ng tapat na ministro o pastor ng Ebanghelyo ng Diyos sa kalipunan ng mananampalataya sapagkat siya ay tinatawag na ambassador. Tinatawag siya na sugo. Tinatawag siya na nagre-represent siya bilang bibig ni Jesus na nangangaral ng salita ng Diyos. At ang sabi ng verse 27, sumusunod sila sa akin. Sumusunod ang tunay na tupa. Mga kapatid, kung ang isang tao ay nagnanais ng kaligtasan, meron lamang iisang lugar. Isang lugar na kung saan doon siya inilalagay ng Diyos na kanyang iniisip na ang Diyos ay tinatagpo siya. Ito ay walang iba kundi ang iglesia. Ang sabi ng John chapter 10 ay ito. Now listen. Ang sabi niya ay ito. Sabi ron sa verse 16, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Ano ba ibig sabihin ng kulungang ito? In English, this is a sheepfold. The sheepfold o ang kulungan is typology of the church. And no one shepherding us kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sheepfold. Lahat ng tupa na niligtas niya, na binorn again ng banal na Espiritu, ay inilagay niya sa sheepfold, sa kanyang kulungan na tinatawag na sheepfold, at si Jesus ang nagpapastol sa kanila. And of course, alam natin, in the book of 1 Peter chapter 5, may under-shepherd na nilagay si Jesus sa kanyang local church. Ang under-shepherd ay walang iba, kundi ang mga elder, ang pastor, na nilagay ng Panginoon upang pamahalaan ang kanyang iglesia. In other words, si Jesus ang ulo ng kanyang church at ang katawan, ang kanyang iglesia. At tayo ay kanyang pinagpapastulan sa pamamagitan ng naisulat na scripture, the Word of God, na ipinapangaral at tinuturo ng tapat na pastor, na shepherd, sa isang local church na iyon. Kaya mga kapatid, gusto nating maintindihan kung ang tao na makasalanan ay nais niyang maligtas, meron lamang iisang lugar, meron lamang iisang dapat na naroroon siya, na matatagpuan niya ito. Ang pangalan ng lugar na ito ay ang church, the sheepfold. Mga kapatid, one can find salvation here because this is where Christ labors. Mga kapatid, tandaan natin, matatagpuan ang kaligtasan sa church sapagkat dito idinuhos ni Jesus ang kanyang sarili nang siya'y namatay sa cross. In John chapter 10, ang sabi ni Jesus Christ in verse 11, John 10:11, ang sabi niya, ako ang mabuting pastol, ang sabi niya, iniaalay
ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kanino inalay ni Jesus ang kanyang kamatayan sa cross? Ang sagot ay para sa kanyang mga tupa, hindi yung para sa kambing. There are two typology na tinuturo ang ating Panginoong Jesucristo when it comes to His church. Sinasabi niya ngayon na ang tunay na pinag-alayan ng kanyang buhay ay walang iba kundi ang kanyang mga tupa. In the book of Matthew chapter 24, ang sabi ni Jesus Christ, sa huling araw, pagbubukurin niya ang tupa at ang kambing. Ilalagay niya ang tupa sa gawing kanan at papapasukin sa kanyang walang hanggang kaharian. Subalit ang kambing ay ilalagay niya sa kaliwa upang itapon sa apoy ng walang hanggang paghihirap. Jesus labor in His church for His sheep. Kaya yun yung dapat nating makita. So, in His church, His voice is heard in the preaching and teaching, and so in His church, the Holy Spirit work faith. Saan lang natin maririnig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo? Sa church. Sa church po natin ito maririnig. Kung meron man kayong naririnig sa school na nagtuturo ng Word of God, yon ay ministeryo ng isang iglesia. Kami ay nagtuturo sa Pantawid Pamilya dahil we are pastor and servant of Christ na nagbi-ministry ang church dito sa mga benepisyaring ito. In other words, mga kapatid, sa kanyang iglesia, maririnig ang tinig ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo. So, ang banal na Espiritu ay gumagawa upang magkaroon ng pananampalataya ang isang tao. Now, listen. Ang sabi ni Jesus sa John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kaya nakikinig ang tupa, yung member sa church, kasi may nangangaral. At ang sabi doon, sumusunod sila sa akin. Sumusunod po ang mga tupa. Bakit po? Kasi, sabi ni Kristo, nakikilala ko sila, tunay silang mga tupa. So mga kapatid, gusto nating maintindihan ngayon, ito, if one wants saving faith, there is a place to go to obtain it. That is Christ's church. Kung ang isang tao o ang isang makasalanan ay gusto niyang magkamit ng kaligtasan o buhay na walang hanggan, there is one place na dapat lang niyang puntahan. And that is the church. That is the church. Kapag pumunta ka sa lugar na sa school, di ba? Halimbawa, sa school, hindi po trabaho ng school na ipangaral ang Word of God at ang Gospel. Hindi po trabaho ng hospital, hindi po trabaho ng ganito na grupo o asosasyon na ipangaral ang Gospel. Ang tunay na binigyan ng responsibility and accountability ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang church. That's why, if the sinner want to obtain salvation, they will find it in one place, and that is the church. That is the church. Kaya kung ating titingnan, mga kapatid, ang mga hinirang na makasalanan na maliligtas dahil sa pagtawag, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, ay kailangan na ianib ang kanilang sarili sa church. Why? Because of John 10:16. John 10:16 tell us, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan sila'y alagaan ko rin, pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at iisa ang pastol. Now, painggan niyo po. Para kanino namatay si Jesus? Sabi niya, iaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa in John 10:11 and even in John 10:15. In Matthew chapter 4, alam natin kanina na binanggit ko na mayroong dalawang typology na binabanggit si Jesus kapag dumating ang paghatol. Ang tupa ay ilalagay niya sa gawing kanan upang pasukin sa buhay na walang hanggan. Subalit, ang kambing
ay ilalagay niya sa kaliwa upang itapon sa lawang apoy ng asupre. Magngangalit ang kanilang mga ngipin. So si Jesus ay namatay para sa kanyang mga tupa. Sa sa gusto po natin, may kambing. Yun yung mga taong hindi naligtas. Now, listen. Kaya ang mga hinirang na makasalanan na maliligtas, dahil sa pagtawag, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, ay kailangan na ianib ang kanilang sarili sa church. Sabi ko kanina, from the Word of God in John chapter 10, verse 16, meron pa po si Jesus na mga tupa na wala pa sa church. Yung tupang wala pa sa church na yun yung mga taong binayaran na ni Jesus ng kanyang kamatayan sa cross pero wala pang pananampalataya. At hindi pa natatawag, hindi pa napapawalang sala. Kaya ang sabi niya sa John 10:16, meron akong ibang tupa na wala pa sa kulungang ito. Just imagine, meron ng kulungan ng Panginoong Diyos at ando na ang mga tupa, pero sinasabi niya, meron pa akong ibang tupa na wala pa sa kulungang ito, na hindi pa bahagi ng church na ito, na hindi pa kaanib ng church na ito, na bunga ng kanilang kaligtasan, marami pa na nasa labas. At ang sabi ni Jesus Christ ay ito, kinakailangan sila'y alagaang kurit. Inaalagaan ng Panginoong Diyos yung mga tupa na wala pa sa kulungang ito dahil hindi sila mamamatay nang hindi sila maliligtas. And the very fact na sinabi ni Jesus Christ na inialagaan niya, iniingatan niya, maliwanag na ang lahat ng tupa na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating niya sa tamang panahon, ang kanyang church, ang kanyang sarili, ay magiging kaanib ng church o ng sheepfold ng ating Panginoon. At inaalagaan siya ni Jesus doon sa pamamagitan ng gospel na ipinapangaral, sa pamamagitan ng Word of God na ipinapangaral ng inilagay niyang pastor, elder, tagapagturo sa kanyang sheepfold na iyon. Kaya ang sabi niya ay ito, pakikinggan nila ang aking tinig. Pakikinggan nila. At magiging isa ang kawan at isa ang pastor. There is one only great shepherd sa church ng ating Panginoong Jesucristo, and He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. Kaya maliwanag na ating tinatalakay na ang punto natin dito, the Holy Spirit is sovereign, almighty, able to work faith wherever and however He pleases. Trabaho po ng Banal na Espiritu na magbigay siya ng pananampalataya sa lahat ng tinubos ng ating Panginoong Jesucristo kung saan mang lugar, saan mang pagkakataon na ninanais ni Jesus, na ninanais ng Diyos na ang taong iyon ay maligtas. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo sa atin na meron lamang iisang tanging paraan upang ang isang tao ay na kanyang tinubos sa krus o tinatawag na sheep para magkaroon ng pananampalataya dahil bahagi siya ng hinirang ng ating Panginoong Diyos, and that is the preaching and teaching of the Word of God. Ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos ay nag-iisang paraan ng Diyos upang tawagin niya ang kanyang tupa. Now, back to John chapter 10, verse 16. Ang sabi rito, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Take note po yung karugtong. Pakikinggan nila ang aking tinig. E paano po maririnig ng isang taong makasalanan ang gospel ng Diyos o ang salita ng Diyos kung wala tapat na magtuturo at mangangaral? Paano nila maririnig yon? Paano nila malalaman na sila'y makasalanan? Paano nila malalaman na ang tanging paraan ng Diyos para maligtas sila ay walang iba kundi ang kamatayan ni Kristo? Isa lang po ang paraan. Kailangan nating gamitin ang ating
sarili o ang church na ito bilang mouthpiece o bibig ni Kristo na nagbabahagi, nagtuturo ng salita ng Diyos. And we have assurance sa ating mga sarili na kapag ito ay tupa na binayaran ni Kristo sa krus, ang taong iyon ay makikinig sa tinig ni Kristo at susunod sa Kanya. Dahil yan po ang sinasabi ng verse 16 na John chapter 10. Pakikinggan nila ang aking tinig. Maliligtas po sila. At ang sabing ganon, sa iyo gayoy magiging isa ang kawan at iisa ang pastor. Magiging bahagi sila ng church. Kaya wala pong makasalanan na naligtas na lone ranger. Na nag-iisa siya. Ang tunay na niligtas, ang kasunod nun, ay ang pagiging bahagi niya sa loob ng iglesia. Sabi ni Paul sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sabi ni Paul yon. Kung gayon, ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng paikinig at paikinig ng salita ng Diyos. At dito ako magtatapos. Ang sabi ng Heidelberg Catechism na sulat noong 1563, Lord's Day 25, question and answer 65 ay ganito. Yamang sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, tayo ay naging kabahagi ni Kristo at ng lahat ng kanyang biyaya. Saan naman nagmumula ang pananampalatayang ito? Well, comes from saving faith. Saan ang gagaling ang pananampalataya na kapagliligtas? And this is the answer. Mula sa banal na Espiritu na siyang gumagawa ng pananampalataya sa ating puso. Ang gumagawa po sa puso natin para sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo ay wala pong iba kundi ang banal na Espiritu. And this is the passage from Ephesians chapter 2 verse 8 and Ephesians chapter 6 verse 23 and even Philippians chapter 1 verse 29. So ang gumagawa para magkaroon tayo ng pananampalataya kapag narinig natin ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. At paano nila maririnig ang salita ng Diyos? Ang sagot, sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ng Diyos. So without sharing and preaching the gospel and the word of God, wala akong matatawag na maliligtas. So, wag po nating isara ang ating bibig. Di ba? Kailangan natin tong ibuka. Kailangan natin tong ibahagi. That's why the reference of the praise sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos is coming from Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Go! Humayo kayo! Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. And even in Acts chapter 1 verse 8, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. We are the witness of Christ to the lost soul. Tayo ho ang saksi ng Panginoong Hesukristo sa mga makasalanang sanglibutan at mundong ito. So mga kapatid, this is coming from Heidelberg Catechism written noong 1563. So this is my point. It is for us to abide by means the Lord has revealed to us. Kung nais po natin na tayo ay maligtas o ang tao ay maligtas, kailangan po nating yakapin at kuhanin na ang Scripture, ang Gospel, ang Word of God ay ituro at pangaral natin. Yan ang tanging paraan ng Diyos. Kailangan din nating malinaw sa atin na we are already member of Christ Church. Member tayo ng Church ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil gusto nating maligtas, kundi dahil we already saved. Ligtas na tayo. So salvation, first and then second, nagiging bahagi tayo ng Church ng ating Panginoon. So mga kapatid, narinig natin sa umagang ito, ang ating paksa na pinag-aralang tungkulin ng bawat isa na ianib ang kanya sarili sa tunay na iglesia. And we need to be clarified that outside the church, there is no salvation. Sa labas ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay walang kaligtasan. And this is not referring to quote-unquote
sa ibang mga grupo na nagsasabing sila lang ang church at pag umanib kayo sa amin, umanib, pag member kayo sa amin, ligtas kayo. Hindi ho yun. Dahil kung sila lang po ang ligtas, 1917 lang naman sila nagsimula. May malaki pong problema doon. So, ang ibig sabihin, na kung saan sa labas ng iglesia ay walang kaligtasan, ang ibig sabihin lang, ang church ang binigyan ng Panginoong Hesukristo ng mandato na ipangaral at ituro ang salita ng Diyos. Ang church ang nagdadala ng ebanghelyo. Ang church ang mouthpiece, bibig ng ating Panginoong Hesukristo to share the gospel, to share the word of God. At ang lahat ng naliligtas, hindi mo pwedeng naligtas siya, pero wala siyang church na kinakaaniban. And this is the dilemma of so-called street preaching. Nangangaral sa kalye, maganda yun. Pero ang tanong natin, saan pumupunta yung mga taong naliligtas doon? Naalagaan ba sila? Malinaw ba sa kanila yung gospel? So, pinapakita sa atin ngayon dito na tungkulin natin na ianib ang ating sarili sa tunay na church ng ating Panginoon. At hindi niya tayo binigyan ng free will na umalis o withdraw ang ating sarili sa church na ito. Hindi po. Dahil kung tunay kang naligtas, wala pong sino man na aalisin niya ang kanyang sarili. Saan? Sa church ng ating Panginoong Hesukristo. And let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. I pray, Lord, na nawa po nagbigay ito ng kalinawan mula po sa banal na kasulatan and even to our confession of faith from Belgic Confession Article 28, Panginoong Diyos. Na nagpakita sa amin, Panginoong Diyos, na we are bound to join ourselves to the true church. Dahil nandoon ang kaligtasan. Nandoon si Jesus. Nandoon ang tinig ng aming Panginoong Jesus. At si Jesus ay namatay para sa kanyang iglesia. Maraming salamat dahil hindi po kami nag-iimbento ng aral at di kami nag-iimbento ng church kung bakit kami naging isang iglesia. We are here now because we are builded mula po sa salita ng aming Panginoong Hesukristo na siyang tumawag at nagligtas sa amin, and we are now called assembly o kalipunan ng mananampalataya ni Kristo na tinatawag na iglesia. Mangusap ka po at magpaunawa sa aming lahat. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen.